Hello everyone. Remember yung mga fictitious names na mga Mary Grace Piatos, yung mga may ano pa talaga, pangalan pa talaga ng mga artista, yung mga gano'n, 'di ba? Palagi yung umuugong sa balita na ano talaga, kinurap yung mga kasi hindi mga totoong mga beneficiaries yung mga nakalagay sa confidential funds ni VP Sara. Kaya ngayon guys, wow! Sinagot na talaga guys ni VP Sara yung mga balitang yun, pero hindi niya talaga in-expound kasi 'di ba, watch out na lang po talaga tayo daw sa hearing. Pero guys, balikan natin 'tong balitang 'to. Alam mo, sayang-saya siguro ni Ortega 'no, nung nalahalungkat niya yung tungkol dito sa mga fake or fictitious names. Tapos after diyan, panoorin naman natin yung, explanation ni VP Sara tungkol diyan. Naku, exciting 'to guys. Rosalie, sino itong mga umano'y bogus beneficiary ng confidential funds ni Bogus, VP Sara? Kabilang yes, ba ito sa sa Tagalog, ipepresenta ng House bogus Prosecution Panel or sa impeachment scam. trial? Aga inaasahang kasama sa ilalatag ng House Prosecution Panel sa napipintong impeachment trial yung mga sinasabing bogus beneficiaries ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang mga ito ay partikular na nakapaloob sa Article 2 ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, partikular na yung umano'y pagsira sa tiwala ng publiko at graft and corruption dahil sa umano'y paglustay at maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Nadiskubre ni House Deputy Majority Leader La Union Representative Paulo Ortega ang ilang pangkahina-hinalang pangalan ng mga benepisyaryo ng confidential funds. May mga apelyido ang mga itong katulad ng mga kilalang personalidad gaya ng Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John Lapid. Siguro 'to si Ortega hindi nag-research. Hindi nila alam kung bakit may mga ganyan. So, grabe siguro yung alam mo yung pagbubunyi niya dahil alam mo yon may nakuha siyang bagong mga pangalan ng mga recipients ng confidential funds. Naku talaga. Clarice Ontiveros, Christine Applegate Estrada at Dennis Tanya Escudero. Bukod dito, may ilan pang recipient na ang apelido ay kapangalan naman ng isang cafe restaurant at ng isang kongresista. At gaya ng mga naunang pangalan na pinaghihinala ang bogus recipients ng confidential funds ay wala ring record ang mga ito sa Philippine Statistics Authority o PSA. Giit ni Congressman Ortega, kung walang maipapakitang ebidensya na tunay ang mga ito o tunay ang mga taong ito, ay ito na mismo yung matibay na ebidensya laban kay VP Sara sa impeachment trial nito. Aga matatandaan natin na dati nang tumanggi si Vice President Duterte na ipaliwanag yung mga sinasabing bogus recipients ng kanyang confidential funds at iginiit na hindi nito alam kung ano ba yung ginawa ng Kongreso sa mga ebidensya laban sa kanya. Balik sa iyo, Aga. Dahil dati talaga hindi niya talaga sinasagot yung mga akusasyong ito, yung mga balita tungkol dito, hindi niya talaga sinasagot. Pero salamat talaga at ngayon naliwanagan na tayo. Maraming salamat, Rosalie Coos. So ito na guys, heto na. So, ito na nga yung video 'no, ng pagpapaliwanag ni VP Sara tungkol diyan sa talagang napaka-intriguing balita tungkol sa fictitious names. Ito na. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na ang paggamit ng fictitious names sa confidential funds ay para sa intelligence operations. Binigyang diin ni VP Naku, kaya naman pala tungkol pa yan kaya naman pala dahil mga intelligence operations pala yan. Duterte na hindi dapat agad paniwalaan ang lahat ng sinasabi sa House of Representatives, lalo na patungkol sa issue ng umano'y mga peking pangalan. Naku. But let me just say this, no, na I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and
you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. Ipinaliwanag ng Vice Presidente na may mga sinusunod pagdating sa intelligence operations at karaniwan ng gumagamit ng mga alias o palayaw ang mga nagtatrabaho sa ganitong larangan. Pero tumanggi na si VP Duterte na magbigay pa ng mas detalyadong paliwanag hinggil sa intelligence operations at sinabing ang mga isyong ito ay mas maayos na tatalakayin pagdating ng impeachment trial. Correct, baka makahanap pa sila ng mga palusot na naman 'no. So mas mabuti na lang, alam mo yung mag-wonder sila kung paano, sasagutin ni VP Sara yung fictitious names. Naku, sobra talagang exciting nito guys. It can be very well addressed during trial. So our lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. We have an intelligence expert on our side, two actually, who will be our resource persons. Handa rin naman. Naku, kailangan na ng mga congressman, yung mga prosecutors na maghanap na din ng intelligence source kasi para maintindihan nila, no? Nako. Aniya siyang sagutin ang mga issue sa publiko sakaling hindi matuloy ang paglilitis ng impeachment court. Yan. Let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. But I just want to wait what will happen to the articles of impeachment. Correct. Samantala, ikinatuwa at nagpasalamat din ang pangalawang Pangulo sa kanyang mga staff sa Office of the Vice President. Ito'y matapos muling makatanggap ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit o COA sa ikatlong sunod na taon ang kanyang tanggapan. Well, it shows no, the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by law. Grabe, imagine mo yun. Cleared sa COA as in may unmodified opinion pa talaga. Tapos, wow ha, may may impeachment dahil sa confidential funds. Grabe. Grabe talaga. So, we are thankful for the hard. Samantalang yung totoong mga crocodile, no, free na lumalangoy sa I am thankful for the hard work of Office of the Vice President personnel. Gayunpaman, hindi na idinetalye ng pangalawang Pangulo kung saan gagamitin ng OVP ang karagdagang 170 million pesos na hiling para sa 2026 budget. Mas mabuti aniya na ang bagong tagapagsalita ng OVP na si Attorney Ruth Castelo na ang tumalakay nito. Jed Neresina, UNTV News and Rest. Oo, kasi mas mabuting siya talaga kasi siya yung spokesperson ng office. So, grabe guys, ano masasabi niyo? Don't forget to like and subscribe to my channel kung umabot ka hanggang dito. Have a great day everyone. God bless. Bye.